Anong mensahe ang kailangan niyong marinig ngayon o within 1 week from now? So within 1 week from now, asahan natin na magiging masaya kayo kasi may lalaman kayo na parang clarity. Good news daw. Halimbawa may third party sa situation. Mawawala na yon yung third party. Yun yung good news. Mawawala yung option. Babalik ang security. So, tatamaan lang ng reading na to ay babae. Okay? Babaeng tao. O energy. Kasi may LGBTQ nga pala. So, babaeng energy. Okay? So, kung lalaki, ina-embody niya ang feminine energy. So, sino kaya yung possible partner dito? So, ang partner ay Libra, Aquarius. Teka, ayusin natin. Dito na. So, again, Libra, Aquarius yung possible partner. Na yun nga. Mawawala yung third party. Recovering mula sa cheating. So, konektado lang doon sa unang kwento. O sabihin natin unrequited love. Recovery mula sa unrequited love. So, alin man dyan. Recovery sa cheating o recovery mula sa unrequited love. Kasi case-to-case basis. Kasi yung iba, yun nga, sa third party situation, yung iba ex. Yung ex, tapos ayaw bumalik ng ex. So, tingnan natin kung anong sign ng partner dito. Para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Taurus. Saturn. Di ano to. Capricorn, Aquarius. Tulad dito. Kung konektado. Well, kung isasama natin to dito. Ito. Di ba mawawala na yung third party para dun sa iba na nasa third party situation. Magsasaya. Di ba yung babae na tao o babaeng energy. Kasi nga finally wala na yung third party. Pero for some reason, syempre may trust issue na siya na parang natatakot siya na baka panandalian lang ang lahat at baka bumalik na naman sa dati. Yung person niya na yun nga prone sa deception. Parang nagdududa siya na totoo nga ba na wala na yung third party o minamanipulate lang siya. Pinapaasa o tawag dito, hindi siya tiwala na totoong nagbago na yung person niya. So, same lang dito sa
Mga clue na sinabi ko. Pinagdugtong ko lang. Eto magre-resume yung friendship na naudlot o connection na naudlot para sa iba sa inyo. Sabihin natin. Friendship nga na biglang naglaho. Nawala na parang bula. Kung ganun yung situation na parang na-disconnect kayo sa isa't isa. Pwede kasing friendship lang to. Purely friendship. So, pwedeng mag-resurface ulit yun. Yung someone from the past. O who knows, pwede rin kasing ex to. Kasi nasa past na siya. So, someone from the past ay maaaring magbalik. Ang problem ko ay may tayo, the Fool. Kasi pwede siyang new beginning, di ba? Yun yung positive. Ang negative, mauwi lang sa friends with benefits. Yung connection, my God. So, case-to-case basis. Pero para sure, yung new beginning mula sa ex o friend, sino yung tao na yon? New beginning, pag sinabi ko new beginning, new connection. So, sino yung taong yon? Sa past ng iba sa inyo, ano to? Mercury, di Gemini, Virgo, Aries. Dun sa uuwi sa friends with benefits, my God. Nagbalik pa. Tapos, di pala maganda yung motibo. Assign ka lang. O yung iba sa inyo, sino kaya yon? Yung pangit ang motibo. Virgo. Leo. Compromise, refusing to compromise. Sakit ng ulo ko, ano ba to? Yung combination na tatlo, sa isip ko lang. Kasi marami namang possible interpretation. Pero, sa akin, kasi yung takbo ng pera, siya up and down, up and down. Na para bang hindi titigil yung iba sa inyo na makuha niya yung peace of mind. Pero again, tungkol sa pera. Pera siya, hindi siya relasyon. Na parang may financial issue yung iba sa inyo. Mabaon sa utang o ewan ko. Malit ang kita. Na parang bang gagawa siya ng way. Hindi siya susuko. Gagawa siya ng way para makuha niya yung peace of mind o para maging balance, 'di ba? Sabi ko nga kanina, up and down yung takbo ng pera. Para mabayaran ng mga utang.
O magkaroon ng savings. Hindi susuko magkapera. So, wala namang partner na sinabi dito kundi kayo to. O iba sa inyo na may financial issue. But anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.